Ang suspect, 70-year-old na retiradong guro at kaanak ng mga biktima. Sumuko rin naman siya sa mga pulis. Depresyon daw ang dahilan kaya siya namaril. Sa Divisoria, Maynila naman, tinangay ng isang lalaki ang mahigit 10,000 pisong halaga ng panindang pitaka sa isang tindahan. Sa kuwang ito ng CCTV, makikita ang pagsulod ng suspect na nakaitim na shirt sa tauhan ng tindahan na naglalakad bit-bit ang mga paninda. Maya-maya pa nilapitan siya ng suspect na nagpanggap na tauhan ng may-ari. Pagkatapos ito, hinakot na ng suspect ang mga panindang pitaka. Hinahanap pa rin siya. Nakunan din ng CCTV ang pagkidnap sa 6 na taong gulang na bata sa Sampaloc, Maynila. Makikita sa kuwang ito ang 2 babaeng kasama ang biktima. Nang may makitang pulis, hinila nila ang bata papasok sa convenience store. Kwento ng ina ng biktima, dinala ang bata sa luneta. Pinagbenta raw siya ng sapin-sapin at muntik pa raw paglimusin. Mabuti na lang at nakatakas ang bata. Facebook friends, 7 ang patay sa bakbakan sa gitna ng jailbreak sa North Cotabato District Jail sa Kidapawan City. Mahigit 100 armadong lalaki raw ang sumalakay sa kulungan pasado alas 12 ng hating gabi. Halos 2 oras ang putukan. 158 inmates ang nakatakas. Ayon sa Cotabato Provincial Police at District Jail, ang pakay ng pinagsanib na puwersa ng MILF at BIFF itakas sa mga kasama nilang nakakulong. 24 lang daw ang tauhan ng BJMP sa loob ng kulungan. Kasama sa 7 patay ang isang jail officer, 5 inmate at isang kagawad na inaalam pa kung bakit napasama sa insidente. Ayon sa mga kaanak niya, napagkamalan lang ang kagawad na leader ng pag-atake. Sa ngayon, 143 inmates ang at large pa rin. Pumanaw na si Emeline Calano, ang dalagitang taga-Malabon na tinamaan ng bala sa ulo nung pagsalubong sa bagong taon. Mahigit 3 araw comatose ang 15 anyos si Emeline bago pumanaw 6:10 ngayong gabi sa Jose Reyes Memorial Medical Center sa Maynila. Dati nang sinabi ng Malabon Police na hindi ito kaso ng indiscriminate firing dahil may shooting incident daw malapit sa kinatatayuan ni Emeline at doon galing ang balang tumama sa kanya. Pero para sa DOH, celebratory man o crossfire, may tuturing itong kaso ng stray bullet. I-jam daw ang cellphone signal sa ruta ng traslasyon sa Maynila sa Lunes. Ang AFP Joint Task Force na magbabantay sa traslasyon, humihingi ng pangunawa dahil para ito sa seguridad. Magpapatupad din ng no-fly zone kaya hindi pwede kahit ang drone sa lugar. Huwag na rin daw magdala ng backpack. Wala rin daw ilalagay na trash can at tatakpan ng mga manhole para hindi tamnan ng anumang pampasabog. Wala raw pagbabago sa ruta ng traslasyon ngayong taon. Nanawagan naman ang grupong Eco Waste Coalition. Huwag magkalat ang mga sasama sa traslasyon. Puspusan na ang paghahanda ng iba't ibang government agencies sa nalalapit na 2016 Miss Universe Pageant. Simula sa Sabado, isa-isa na raw magsisidatingan ang mga kandidata. Sa pre-pageant activities, lilibutin nila ang mga sikat na destinasyon sa bansa tulad ng Boracay, Vigan, Cebu, Baguio, Batangas at Davao City. Kinumpirma naman ng Miss Universe organization na si Steve Harvey pa rin ang main host at backstage host naman ang top model na si Ashley Graham. Kabilang naman sina Lea Salonga at Martin Rivera sa mga magtatanghal sa pageant. Imbitado rin si Pangulong Rodrigo Duterte. Big-time winner ang isang Filipino-American na Lakers fan sa Staples Center sa Los Angeles, California. Naipasok niya kasi ang bola sa kanyang half-court shot. Ang premyo, $95,000 lang naman o katumbas ng mahigit 4 million pesos. Si TV host actress Camille Prats naman inaming namimohan siya noon sa trabaho dahil sa katabaan. Nabanggit yan ni Camille sa blind item segment nila sa programang Mars tungkol sa isang aktor na namimohan din dahil sa kanyang timbang. At bago naman pumasok ang 2017, ibinahagi ng komedyanteng si Bubay sa Instagram ang kanyang kalagayan matapos ma-stroke. Check that out on our website. May mga natanggap daw na reklamo si Vice President Leni Robredo na mabagal ang dating ng tulong para sa ilang nasalanta ng Bagyong Nina sa Pili at Ocampo sa Camarines Sur. Ayon naman sa DSWD, minamadali na nilang pagproseso sa emergency shelter cash assistance para sa mga binagyo. Anong masasabi niyo mga kapuso? Feel free to comment below. Sa ibang balita, kasong attempted murder at reckless imprudence resulting to serious physical injuries isinampa na laban sa isang Renato C. Jr. Suspect sa pamaril na nagresulta sa pagtama ng bala sa ulo ng isang 15 taong gulang na dalagita. Ito ay ayon kay Malabon Chief of Police, Police Senior Superintendent John Chua. Ang detalye alamin natin mula sa aming kasama, si Marita Muaje Ilay.
Princess, sinampahan na ng kasong attempted murder at reckless imprudence resulting to serious physical injury ang isang Renato C. Jr. alias Toti, suspect sa pamamaril na nagresulta umano sa tama ng bala kay Emeline Villanueva, 15 taong gulang, ayon kay Malabon Chief of Police Senior Superintendent John C. Chua. Complainant sa naturang reklamo si Patricio Munoz Jr. ang tanod na tinangka umanong barili ng suspect at mismong si Emily na rin na kinatawa naman ng kanyang ina na si Marilyn Villanueva. Kinilala ni Munoz Jr. ang suspect dahil sa tinangka daw siya nitong barilin nang makasalubong nila ng isa pang kasama niyang tanod. Ayon sa salaysay ng tanod, may galit sa kanya si C dahil sa pinaghihinalaan siya nito na nagsusumbong ng mga illegal na gawain niya. Kwento naman ni Chua, nagkasalubong umano ang tanod at ang suspect nang bigla itong magpaputok ng baril. Dagdag pa ni Chua, nagpunta na rin umano ang Soko sa lugar ng pinangyarihan at ayon sa inisyal na investigasyon, lumalabas na bahagyang elevated yung lugar kung saan nangyari yung barilan sa lugar na kinatatayuan mismo ni Emeline ng gabing iyon. Maging ang Death Investigation Division umano ng National Bureau of Investigation o NBI ay nagsagawa na rin ng ocular inspection sa naturang lugar. Samantala, ayaw naman munang magkomento ni Chua patungkol sa trajectory umano ng bala at sa Soko na lamang daw manukunin ang detalye tungkol dito. Sinabi rin ni Chua na ayaw naman sa tanod, minura ito ng suspect bago ito nagpaputok ng baril pataas. Samantala, pinahayag naman ni NCRPO Chief Superintendent Oscar Albayalde na hindi pa naman niya nire-relieve itong si Malabon Chief of Police. Paliwanag pa nito, kailangang mahuli agad ang suspect upang malinawan ang kaso. Ngunit sa ngayon, hindi pa umano off the hook ang hepe ng Malabon Police. Kalagayan naman ngayon ni Emeline ayon kay Dr. Salyoman ng Jose Reyes Memorial Hospital, nasa ICU pa rin ngayon ang bata at bumaba pa at patuloy na bumababa ang vital signs ng biktima. So yan. Mabalik ang PTV Newsbreak. Nais ni Pangulong Rodrigo Duterte na pabilisin ang pagdideport sa mga Chinese illegal workers na naaresto sa Fontana Leisure Park. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, kahit pinayagang magpiyansa ang mga naarestong 1,000 Chinese illegal workers, ay kailangan ding ma-deport kaagad ang mga ito. Ayon pa sa kalihim, nais din ng gobyerno ng China na agad itong pabalikin sa kanilang bansa. Dagdag pa ni Aguirre, kaagad na mabablacklist ang mga Chinese illegal workers na ito sakaling makalabas na ng bansa. Samantala, papayagan naman umano ang Chinese gambling operator na si Jack Lam na makabalik ng Pilipinas. Pero kailangan daw itong sampahan ng mga kasong kriminal at dapat ding magbayad ng mga buwis. Magugunitan na noong Disyembre ay ipinaresto si Lam dahil sa bribery at economic sabotage. Samantala, kasabay ng paghahanda sa seguridad, inilabas na rin ng Metro Manila Development Authority ang ruta na daraanan ng poong itim na Nazareno sa traslasyon o prosesyon ng itim na Nazareno sa Enero 9. Ang report na yan mula kay Jarky Miranda. Jarky? Jarky Miranda. Nandito nga tayo ngayon sa Quiapo Church sa Manila kung saan inaantabayan na namin ang preparasyon ng Black Nazarene Parade. Dito nga sa Black Nazarene Parade ay nagtulong sa isang press conference ang Philippine Coast Guard, ang DPS, Department of Public Services, at ang ilang sektor upang siguraduhin magiging maayos ang Black Nazarene Parade sa January 9. Ang ruta nito ay sa Quirino Grandstand pa rin, papunta sa Plaza Miranda. Ngunit ang pagbabago ngayong taon ay instead sa eskolta ay sa Dasmariñas Street na dadaan itong prosesyon. Inaasahang 15 milyong deboto ang dadagsa ngayon sa Black Nazarene Parade ng traslasyon sa January 9, 2017. Yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Quiapo Church para sa PTV News. Jarky Miranda. Maraming salamat, Jarky Miranda.
At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon. Para sa PTV Newsbreak, ako po si Audrey Goriseta.